Praise God, hallelujah. Ang sarap pumawis sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Praise God, salamat sa ating Diyos na buhay. So, pasensya na po kayo kung medyo pause po ako sa ngayon. Kasi kagagaling ko lang po sa lagnat. Ano po? Kasi nung Wednesday po, tira ng kaso po ako. So, sa biyaya po ng friend, sabi ko, wala nang uruan kasi ilang araw na lang, hindi ko pa pwedeng ipasok yung sermon po sa ngayon. Pero sa biyaya po ng ating mahal na Panginoon, and I believe po na siya po ay gagawa ng himala sa umagang ito. Amen po ba? Praise God. Salamat po sa bawat isa na although alam po natin na mga tao po ngayon ay busy-busy sa kung ano ang ihanda po ng Panginoon Buena. Amen po ba? At salamat sa ating mahal na Panginoon sa bawat isa po. So, pwede lang para pagkain mahal na Panginoon sa inyong mga buhay po. Ayan. Kasi mamaya pa ng 12 yung handaan po natin di ba? Mas mahalaga kasi ang araw na ito. Kasi itong araw na po ito ang araw na kung saan ipinagdiriwang po natin na meron sang Kristo, na meron sang tao na tawang tao na bilang isang Diyos upang tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan. Napakapalad po natin sa umagang ito mga kapatid. Amen po ba? Sige, palapang po natin muli ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So ako po ipapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil nga po sa kagalingan po. At the same time, isang malaking pribilehiyo po makapagbahagi po ng kanyang mga salita sa umagang ito. And I hope and I pray po na ihanda po natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa umagang ito. Kasi ang mensahe po natin sa umagang ito ay hindi na po pwedeng balikan pa sa susunod na mensahe po. Kasi after this one, Keep Sunday, iba na pong mensahe. Kaya sitwit po sa umagang ito na ang ating puso, ang ating isipan, walang iba sa Panginoon. At ang ating mga alalahanin po natin mamayang gabi sa panghanda. Wag mo nating isipin sa ngayon. Diyos na po ang bahala po dyan. Amen po ba? Amen, praise God. Ano po? At the same time, yung mga katabi po natin, please lang po. Okay? Guide muna tayo ngayon. Saan pa yun muna tayo nakapokus sa ngayon? Amen po. Almost 45 minutes lang po ako magdadalang po ng mensahe. Medyo mayroon po magsalita, medyo nangangat pa po ang kilalamunan. Pero sa biyaya po natin Diyos na buhay, there's nothing impossible in your name. Amen po ba? Kayang gumawa po ng himala ng Panginoon sa mga oras ito. And expect blessing upon blessing po. Sa umagang po ito, sa managarang mensahe po natin, sa apat na 3 linggo po, ano po ang mga naalala po natin? Kay Pastor Mike po, ano po? Jesus called teacher for a reason. So, base po sa aking mensahe, ang Panginoon Jesus ay napunta dito po, hindi lang po sa walang dahilan. Ano po? Kundi may isang rason para ipakita sa atin na siya ang Diyos na tagapagligtas, siya ang Diyos na kinubos tayo sa kasalanan, na siya ang Diyos na nag-ahon sa tiyak na kapahamakan po. Pastor Sani po, sino po nakakaalala kay Pastor Sani? Kung ano ang matutulong po natin sa buhay po ni Mary. On that time, nang siya po ay kinausap ng Panginoon through angels, na siya ay magdadala ng isang bata na walang ibang ating Panginoon Jesus. And Pastor Joshua po, yung buhay po ng mga pastol, kung paano ba yung karakter ng isang pastol para po sa atin. At very specific po siya ni Pastor Joshua on that time, especially po sa mga leader, na dapat magkaroon po tayo ng responsibilidad. Ano po? As a leader po. So, sumagang po ito, ang mensahe ko po dadalhin po ay all about what does the life of a Magi teach us? Ano ba ang tinuturo sa atin ng mga Magi or matalinong tao para po tayo ay matuto sa kanilang mga buhay? No? So, tayo po tayo lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita po. Yan po sa Book of Matthew, chapter 2, verse 1 to 12 po. So, salita po tayo. At pangunahan ko po dyan. Sabi po ng verse 2,
Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Verse 2. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakamak sa mga panganayang bayan, sapagkat sa iyo magmula ang pinuno na namamahala sa bayan ng Jerusalem. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos sila ay tinanungan niya sa Bethlehem na ganito ang hiling. Hanapin ninyo ang ang sanggol. Kapag natatuan ninyo siya, sa pagbilera ng inyong sakit, upang ang mamagay sa ako sa kanya. At lumagad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Tapos verse, sabay po tayo. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-ibag sila ng daan pauwi. Sige, panalangin, hallelujah. Amang banal at dakil mga pansilhat, purihin ka o Diyos sa pagkabasa po ng iyong mga salita. Sa umaga ito, Diyos, sa patuloy pa rin pag-aaral, buksan mo agad yung pag-espiritual ng pag-unawa kay Siban ay mga puso upang sa gayon, maunawaan po namin, matanggap po namin ang salitang mahayag sa umaga ito. Sa pamagitan po ng iyong mga salita, ito po ay magkaroon po ng pagbabago, pamunga, at makita mismo sa pang-araw-araw po ng pamumuhay o Diyos. Hallelujah. At ako po, na yung gamitin sa umaga ito, mahayag po ang iyong mga salita ng ayon po sa iyong kalooban. Hindi po ang aking sarili may taas, kundi kayo lang po ang siyang may dakila, mapapurihan sa kong kalagitnaan o Diyos. At ganun po Lord, hallelujah. Sa umagang ito, maraming salamat at inaangkinan po namin ang katagumpayan ng iyong mga salita sa umagang ito. Sa ilaw po ang kataas-taasang papuri, pasalamat, pagsamba, dahil sa Panginoong Jesus, ang lahat po magsabi na, Amen. Ayan po. What does the life of a Magi teach us? So ano ba ang tinuturo sa atin ng buhay ng tatlong magtalinong tao o yung mga pantaspano? So sino po yung mga Magi? A wise man? Pero magtalinong tao po ito. Wise man, nag-arapin po. Magtalinong tao. Pero ang Panginoon po, ito ay makita na sa pamamagitan ng tala, nagpakita sila ng isang sinyales na meron isang Kristo na isisilang. Ano po? So makita natin, itong mga tao, yung mga Magi, or mga talinong tao, ay hindi lang po basta matatalinong tao. Bakit? Isipin po natin, paano nila malaman sa pamamagitan ng isang bituin, ng isang tala, na meron isang Kristong isisilang. So ibig sabihin po, ang tatlong tao ito, ay mga, sabihin po natin, mga astronomer po, or mga astrology. Yung mga nag-aaral po patungkol po sa mga bituin, sa kalangitan, di ba? Kasi kung, sa nalibinasa po natin kanina, isipin po natin, kung hindi sila masyadong walang alam patungkol sa bituin, hindi na malalaman na yung Panginoon pala ay gumagawa ng kapamaharan sa pamamagitan ng isang tala. So, ibig sabihin makita natin dito, yung mga Magi nito, yung mga talinong tao ito,
ay meron silang kapasidad o meron silang kaalaman patungkol sa mga bituin. At ito ang ginamit ng Panginoon upang sila man ay makatanggap din po ng kaligtasan po. Kung sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung asan ka man ngayon, sabihin natin, kung sa trabaho, kung hindi ka Kristiyano sa trabaho mo ngayon, gagamit ang Panginoon kung nasan ka lugar ngayon para po tayo ay makatanggap po ng kaligtasan na nagmumula sa Kanya. And after that po, na makita na meron kakaiba sa talang yun, ano po ang ginawa ng mga Magi? Ha? Yung kalagayan yun ay iniwan po nila. Isipin mong matatalino ng tao po ito. Pero dahil sa kaibang talang yun, na sinusumbolo na may nagtuturo sa kanila, hindi po sila nang hinayang na naglakbay po. Para mapuntahan lang kung saan inuturong lugar, kung saan isisila ng isang bata na walang iba ang ating mahal Panginoong Hesus. Kung dito pa binasa pa yung istorya kanina, makita po natin dito na ang Diyos po ay kayang gawin o gagawin ang lahat upang maabot ang bawat tao individual sa bawat sulok ng mundo upang makarindang po ng kanyang mga sinta kahit na gaano pa kalayo o kalapit ang isang tao sa kanya. Katulad po ng mga Magi. Isipin po natin yun. Bituin, di naman bituin. Doon na umusap pala ang Panginoon sa pamamagitan ng bituin. At yun ang ginamit ng Panginoon para makakilala sa ating mahal na Panginoon Hesus. Okay? God never abandons anyone, and there is no person or group or people that is too far gone to be able to come to Him. God will make a way. Kasi kapatid po ni Pastor Tony kanina po, sabi niya na isang tabi niya ang pag-isang Kristiyano for almost 3 years kasi ang pandemic 2020 ba? 2020. Ano ngayon? 2023 lang. Almost 3 years. Yeah, 3 years po. Diba? Pero, isang araw, biglang nangusap sa kanya ang Panginoon. Sa pamamagitan ng opening prayer lang po, muling nag-ignite, muling nagkaroon ng alab, muling nagkaroon ng apoy sa kanyang puso. Ngayon na siguro ang panahon para ako ay muling manumbalik sa Panginoon. So, ibig sabihin sa kanyang testimony, na pwede palang isang tabi ang pagiging isang Kristiyano mo. Tama po ba? For what reason? At ito po ay madaanan po natin sa umagang ito. Okay? Isa po sa bahagi po ng mensahe. At mga kapatid, kung tayo po ay may pamakamag-anakan na wala pa pong pananampalataya sa Panginoon Hesus, like for me, ako po ay may pamakapatid na wala pang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ako po ay naniniwala one day, gagawa ang Panginoon upang sila man ay makatanggap po ng kaligtasan. Kikilos ang Diyos sa hindi natin inaasahan mga pagkakataon. Huwag ka lang titigil, huwag lang tayong titigil, mga kapatid. Okay? So, isa ka po. Ano po ba kayo? Yes, God? What does the life of Magi teach us? The life of Magi teach us first to persevere in seeking the Savior. Right? Manatiling magtiyaga sa paghahanap sa tagapagligtas, mga kapatid. Bakit? Ano po sinasabi ng Biblia po? Kaya po sa ating versikulo, binasa po natin. Panahon ng pag-aani ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin siya sa silangan, nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sabi. Tingnan niyo po yung ginawa ng ating mahal na Panginoon. From silangan po, to Judea, sa Jerusalem, may sumasama pong sumasalik na channel po, mensaga po. Ang lakas po ng signal natin. Okay? Pero yung mga Magi po dito,
Hindi nila alintana yung layo ng kanilang nilalakbay. Kasi yung that time, ang panahon naman nila, wala pang mga sakay nun eh. Tama po ba, Pastor? Sa kanilang paglalakbay, siguro, camel ang kanilang ginagamit ng that time or talagang manong-manong naglalakad for how many miles ang nilalakbayin po. Para makita lang yung pinapakita sa kanilang Panginoon. Pero hindi nila alintana yung layo o agwat ng kanilang pupuntahan. Dahil alam nila sa kanilang pupuntahan ay meron tiyak na naghihintay sa kanila. Amen po ba? Walang iba ang Panginoong Hesus on that time. Ano makukuha natin mensahe dito sa unang post po natin sa buhay ng Magi? Sabi diyan, to persevere in seeking the Savior. So, naging matyaga sila sa paghahanap sa kanilang pagligtas. Hindi alintana ang pagod, ang puyat, no? Ang uhaw, makita lang nila ang kanilang hinahanap. Kung sa buhay po natin ngayon, kaya ba natin maglakbay ng napakalayo, na mainit, sa gitna ng araw? Eh, nga lang malapit ang bahay at mapuntahan. Tapos sabihin natin na, matiga kami nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Matiga kami naghahanap sa Panginoong Hesus. Eh lang Bible study, oh. Kapit-bahay lang, minuto lang, oras lang, andyan na. Tapos sabihin natin, katyaga tayo nag-iintay sa ating mahal na Panginoon. Diba? Tapos sabihin natin, naghahanap tayo ng Panginoon natin tayo pagligtas. Pero, pag sa mga gawain, asan tayo? Like for example, ngayon, okay, ito isa sa pinakamahalagang araw kasi oras na lang. Ay, ito na ang araw ng Panginoong Hesus natin. Pero kasi, hindi ba? Nagluluto daw. Ang dami ng best God sa maraming nilulutong handaan po Maganda po yung sana po, mas maganda kung Panginoon po natin ang uunahin po natin. Okay, Diyos na po ang bahalang tumis dyan. Okay? Kasi nga ang Panginoon Hesus, di ba? Ang Diyos naman mismo ang gumawa ng kapamarangan para yung mga madya, yung mga talinong tao, ay makatagap po ng kaligtasan. Di ba? Sa atin nga, malaki yung pagkaiba natin sa kanila eh. Bakit? Nasa atin ang kaligtasan eh. Ang tanong, nagtsatsaga pa tayo sa kaligtasan na yun? Nagpapagalan ba natin to? Nagsumikap ba tayo mahanap natin payo sa ating buhay? O meron lang mga pagkakataon nga pag meron tayong parang schedule lang, pag mainit, okay, kapag hindi, okay lang din. Diba? Yung mga kanina makasabi ko yan, occasion na lang daw. Huwag yung schedule lang ha. Ay, palang. Mga kapatid, kung sinasabi po natin na tayo po ay matyagang naghihintay o naghahanap sa ating malakas, maging katulad po tayo ng mga Magi. Sabi ko, mas mapalag po tayo. Kasi bakit po? Nasa atin ang kaligtasan eh. Ang gagawin lang po natin, pagtatrabaho lang po natin. Hindi na po ganong kainit maglakad kasi gabi naman po ang Bible study. Ang prayer meeting, gabi naman po. May merienda pa pagkatapos. Eh mga mali, wala eh. Di ba? Ang ipapakain sila ni Mary, si Mary nga, saksapan na ng anak eh. Busog ng katawan physical mo, busog pang spiritual mo, saan ka pa? Tapos tayo, sasabihin natin, matyaga tayo naghihintay sa Panginoong Hesus. Sa oras ng gawain, pag fellowship, asan tayo? Lalapit na sa Panginoon pag mayroon ng problema. Dapat, in season or season man, dapat continuous po tayo. At pagpapatuloy po natin sa paghahanap. Perseverance po in seeking the Savior po, mga kapatid. Huwag po tayong manatay kung nasa po tayo ngayon sa kalagayan po natin. Praise God, yung po tayo po ay matatag ng isang Kristiyano. Pero hindi po ito pasihan. Di ba? Hindi pasihan ang matatag ng isang Kristiyano o matatag tayong Kristiyano para masabi natin na tayo sigurado ligtas na. Nasa mundo pa po tayo. At habang nasa mundo po tayo, di po tayo exempted, mga kapatid. Sabi, Pastor, si Pastor Paul, gamitin ko po. Siya mismo nagsabi. Diba?
Kaya tayo, sikapin po natin. Sikapin po na maging matyaga po tayo sa paghahanap sa ating tagapagligtas. Ano? Huwag po tayong matili. Nasa puso na po natin siya. Okay? Huwag natin sayang ng pagkakataon na katulad nito. Kung selebrasyon po natin ito, di ba? Dapat alalahin po natin palagi. Actually, ang buhay po natin Panginoon Jesus, dapat hindi lang po pagbuwan ng Disyembre. Hindi lang po pagbuwan ng December 25. Kuya, dapat everyday po natin inaalala na merong isang Diyos, isang tao, isang Kristo na isilang sa kapsaban na galing sa itaas. Diyos nagpagkababa, naging alipin para tubusin ka, para tubusin tayo, para iligtas tayo sa tiyak na kapamakan. Ang gagawin lang po natin, perseverance. Maging matyaga lang po tayo sa paghahanap. No? Gayahin po natin mga Magi, mga kapatid. Pag sabi, pag may tiyaga, may nilaga. Okay? Lalo yung pagbaka, di ba? Ang bakang kulang sa laga, hindi masarap kainin po yun. Hindi worth it kainin. Pero kapag ang bakang pinalambot mo ng pinalambot, pag hinaya mo po, nahalos ba yung laman? Nagutom na po kayo. Nahalos yung laman po ay pag kinain mo, pusang nag-iwalay sabi yung bibig. Okay? Worth it kainin po. So galing po din po tayo. Kung tayo po ay magtsatsaga sa paghahanap ng kaligtasan, tayo welcome kapag nakita po natin, kapag nasampuhan na po natin ang ating Panginoon Jesus. Kapag hindi po tayo mapapagod or magsasawa sa pagsunod at paghahanap sa ating Panginoon Jesus. Sasagot, yes, Lord. Worth it pala lahat ng aking ginagawang pagpapagal sa inyo. And time will come, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng corona. Diba? Ang sarap isipin po. Isipin nyo palagi. Sa panalangin nyo, hindi nakita ang Panginoon Jesus. Pero time will come sa pagtitiyaga po natin sa paghanap sa ating dakilang tagapagligtas. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng corona. At makikita po natin siya personally. Hindi po natin alam kung anong meron o anong itsura ng ating Panginoon Jesus. Pero on that day, napakapalad po natin. Huwag lang po tayong susuko. Magpatuloy lang po tayo sa paghanap sa ating Panginoon Jesus. Maging matyaga lang po tayo. Katulad po ng mga Magi. Hindi alintana, ang layo, pagod. Makita lang nila ang kanilang tagapagligtas. Why do they keep in seeking? So bakit natin sila sa paghahanap, yung mga Magi? Sa kabila ng kanilang pagod na naranasan. Okay? Ito po. I-try po natin. To see the newborn King, the Jewish or Jesus Christ. The newborn King. Walang iba ang ating Panginoon Jesus. Kasi ito po ang kailang ituturo po sa kanilang ating Panginoon through tala. Na meron silang pananabik na makita yun. Na kahit gaano kalayo kayo nilakbay, okay lang. Nagpapatuloy sila. Kasi ikaw pa naman, isipin mo, yung bagong hari ng Israel at tagapagligtas pa, makita mo ng personal at bata pa. Di ba? Kung sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung ikaw kaya papuntahin sa Malacanang yung ating mahal na Pangulo, anong baka ngayon pa lang, hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon. Di ba? Pero sila, patuloy sila, oh. Mas kayo pagtyaga, okay lang. Ipapatuloy sa paghanap para makita nila ang isang bata na tagapagligtas nila. Okay. Ano pa? To worship Him. Para sambahin po ang Panginoong bata, ang Panginoong Jesus natin, at that time. Ano po sabi ng verse 1 and 2? Para ng pag-aaral ni Herodes sa Judea, nangiparang si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kahit naparito kami upang siya'y
sambahin. So, okay. Napakagandang purpose po, ano. Isipin mo, kumbaga parang ano lang, illustration lang, parang imagination lang, na wala lang tayong confirmation kung talagang meron ba talagang bata ng isilang. So, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pag-aaral, at kanilang paniniwala, na meron talaga. Kaya nagpatuloy po sila sa paghahanap. Para anong purpose? Para po sumamba sa ating Panginoon Jesus. No. Sa buhay pa natin bilang isang Kristyano, sa umagang ito, ang layunin ba talaga po ba natin ay sumamba sa ating Panginoon Jesus? O ngayong gabi, para kayo na ihanda po natin sa mga bisita. Siyempre, pasa tayo sa mga bisita. Kasi ang panis naman natin, di na kailangan ng pagkain eh. Okay, pasa ang bisita po. Kasi sabi ko sa kami po nung mga anak ko, medyo malilit pa po. Every dumating pang Christmas Day po, o 25, meron po kami isang cake na binibili po. Diba? Pero ang cake na yun, walang iba nakapangalan kundi kay Jesus Christ po. Na Happy Birthday Jesus Christ. So, minsan pa nga, Papa Jesus pa ginagamit namin sa mga bata. Para mamulito po sa mga bata na ang araw po ng 25, o ang pagdilo ng Kapaskal, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus po. Ito po ang pinakasentro. Hindi po yung regalo, hindi po yung handa, okay? Kundi ang ating mahal na Jesus. Yes, kasi kung tayo po nakapagbigay po ng malaking cake sa mga tao, sana po kahit maliit pong cake para sa Chinese mamaya, at pagdating po na alas 12, Happy Birthday, Papa Jesus or Jesus Christ, our Savior, our Redeemer. Diba? Sa ganong kapamahalaan po, yung po natin naalala na meron pa rin isang Kristo na isinilang. At sa rin po sa kapamaraanan para kayo po ay nakapagsamba na sa ating mahal na Panginoong Jesus. Okay? Ano pa? Hindi ko pa rin sama niya sa ano. Why do they keep in seeking? Ito si po natin. To give Him a precious gift. Para ibigay sa kanila ang pinakamahalagang regalo, yung mamahaling regalo po. Okay, ano yun? Verse 11 po yan. At ito parang nakita niya ang Panginoon sa sundatay. Pagpasabayan nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sidlan at inihandog sa kanya ang nilang ginto, kamanyang at mira. So on that time po, ang kanyang daladalang ginto at mira at kamanyang ay pinakamalagang bagay na po sa kanila. Pero hindi po sila nanginayang na ibigay po yun sa Panginoon. Kaya po sa ngayon, yung kaya sabi Pastor, pinaka-best gift na ibigay para sa ating mga Panginoon. Ano po yun? Isa sa pinakamahalagang regalo na ibigay sa kanila. Nila para sa Panginoon. Sa buhay po natin bilang isang Kristyano. Ano ang ibibigay mong pinakamahalaga para sa Panginoon? Oras daw po. Sabi ni Pastor. Yung po ang ninanais na ating mahal na Panginoon na magkaroon po tayo ng maraming oras. Paano po natin masasabi na tayo po nagkatsaga sa paghahanap sa ating Panginoon Jesus kung wala po tayo mismong oras para sa Kanya? Yung mga Magi po, nagbigay po ng mahabang oras. From Judea to Bethlehem, Jerusalem, okay lang sa kanila. Dahil na-work it ang kanilang ginagawa. Sana ganun po tayo mga kapatid. Sa unang puso po natin, magkaroon po tayo ng mas maraming oras para sa Panginoon. Amen po ba? Sino kapatid mahal ng Panginoon? Yan. Okay? Ulitin ko po. Amen po ba? Amen. Sino naniniwala ng kasama natin Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen.
Tayo po nagsabi yan, di po ako. So, tayo na po ang bahala magpag-usap sa ating mahal na Panginoon. Amen, it means umagrit po kayo sa sinabi ko. Okay? So, we try, sikapin po natin. Kasi sinabi natin ngayon, oras na kailangan natin para sa Panginoon, ibigay po natin, mga kapatid. Okay? Kasi sabi nga, sabi sa Joshua, na tayo rin po ang mag-beneficio naman nun. Hindi si Jesus Christ, hindi kami. Kami, instrument lang po kami para to deliver His word. Okay? Pero, ang pinaka-ano nito talaga, tayo pa rin po ang magkinabang nito. Okay? Pero, lahat po tayo ay merong kalayaan. So, hindi po kayo pinipilit. Nasa inyo po ang pag-decision. Okay po ba? Pangalawang batas po natin. Sige lang po. Pag-ibasa nga po. The life of Magi teach us to remain calm in seeking the Savior. Pag sabi mo sa iyong mga katabi o sa iyong mga sarili, calm lang, calm. Kalma lang mga kapatid. Kalma lang. Okay, chill. Chill lang tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Okay? Sabi ko kanina, kung tayo po ay nagkakaroon ng mga lapses sa ating mahal na Panginoon, huwag mo masyadong pressure ang inyong mga sarili. Okay? Kalma lang. Siyempre, kapag nalaman po natin, sikapin po natin. Na makapagpatuloy. Para hindi po masayang, okay? Ang lahat ng ating pinagpagalan. Kasi bakit po? Yung po mga Magi, sabi nga, dahil sa kanilang perseverance, paging matyaga, sa kabila ng init, pagod na kanilang naranasan, sila po ay naging kalmado lang sa kanilang paghahanap doon po sa kanilang tagapagligtas. Kaya nga po, po sinasabi ng Biblia po, yan. Nang mabatid ito palihim ni pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Gusto mo ito? Ay, gusto yung bus nito. Mura din. Praise God, hallelujah. Yan po. Ulitin ko po The life of Magi teach us to remain calm and seeking the Savior. Madaling mapayapa po tayo sa paghahanap sa tagapagligtas. Kung mabalikan po natin kasi sa bandang verse 3 po, okay? Di ko alam kung meron si Bobo dyan, si Ryzen na ilagay. Wala, Trezel. Po. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Okay? Gayon din ang buong Jerusalem. Tingnan niyo po ang sinabi ito. Dahil sa nalaman niya na mayroong isang batang isinilang na bagong hari, ang nangyari sa kanya ay siya ay naligalig. At hindi lang po ang kanyang sarili mismo, kundi ang buong Jerusalem. Kung baka apektado po yung lugar na yon. Dahil sa isang hari. Ano? Kaya itong sabi nun, verse 3, kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tagapagturo ng kautusan. Sila tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Punta tayo. Okay? Baba.
Nang mabatid daw palihim na pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at nusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo siya sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. So anong makikita ng karakter meron doon si Herodes? Kaya, nung nalaman niya na silang na hari, bagong hari ng Israel, naligalit siya, natanda siya, natakot siya. Bakit? Kasi alam niyang merong puppet na sa kanya. Kaya dahil sa takot niya, anong ginawa niya? Buong Israel, Jerusalem ay nagkagulo na, natakot eh. Diba? Siyempre, itong mga matatalinong tao, yung wise men, kaya sa atin bilang isang Kristyano, maging matalino din po tayo mga kapatid. Huwag tayong padadala sa mga tao. Baka di natin alam, okay? Na unti-unti tayong nilalaman nito. O unti-unti tayong naladala. Okay? Sabi nga ni Father nyo kanina, kapag tayo pa'y napalayo sa kawan ng Diyos o sa iglesia, at ang palagi nakakasama mo ay hindi mga Kristiyano o mga unbeliever, tiyak, matatangay po tayo. Pero ito pong mga Magi o mga talinong tao, despite na alam nila ang karakter ni Haring Herodes po, hindi sila takot na harapin ang hari. Kalma lang sila. Hindi sila nagpakita ng takot, kundi ano ka ng pagrespeto doon sa hari. Kasi kung gagawin sila matakot, malamang hindi makita ang Jesus at yung kaligtasan wala sa kanila. Tama ba? Kung tayo bilang isang Kristiyano, sino si Herodes sa ating buhay? Meron bang Herodes sa ating buhay na nagiging dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod? Ito po, kakit po na Haring Herodes. Iwan po nalagin na Sir dyan. Si Haring Herodes po, on that time, nagalit siya dahil yung tinakasan siya ng mga matalinong tao. Hindi siya bumalik sa kaharian niya. Kaya ginawa niya, ipinapatay niya po ang 2 taong bata po. Lahat ng bata po sa panahon na yun. Lalaki po. So ganun po katindi, ganun po kasama si Haring Herodes po. Na kayang pumatay ng isang musmus na bata para lang hindi maagaw sa kanya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, ang kanyang kayamanan, ang kanyang katanyagan. Because of power, Herodes, he can do anything to kill Jesus para mawala po ang kaligtasan. So, praise God po, doon po sa mga talinong tao. Ginamit talaga yung talino nila. To the guidance of the Lord. Okay. So sa atin yung bilang isang Kristiyano, kung meron pong mga Haring Herodes sa atin na pilit na umaaglang po sa atin, para po tayo pigilan, kalma lang po tayo mga kapatid. Relax lang, huwag kang padadala sa bukso na yung damdamin, ng emosyon. Bagus magpadala po tayo kung ano ay binibigay sa atin ng ating mahal Panginoon na lakas. Kasi kung po yung mga Magi po, nagpadala sila sa emotional takot, wala silang kaligtasan. So, ganun po sa atin. Kung tayo po ay magpapadala sa mga bagay-bagay sa mundong ito, ano mga bagay na yon? Trabaho, sariling pamilya, negosyo, o sarili mismo natin? Diba? Kaya sabi yan,
magkaroon po tayo ng isipan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Para hindi po masayang. Especially po sa ating pong matagal ng Kristiyano. Andito lang po tayo. Naumpisa na po natin. Kung nasa step 2 na tayo ng hagdanan, step 3, o kunti na lang, huwag po tayong titigil mga kapatid. Huwag kayong padala sa mga Haring Herodes sa buhay po natin. So sa mga baguhan po, hindi ko pa tinatakot, kundi discourage. The more na lumalapit po tayo sa ating mga Panginoong Hesus, like katulad ng mga Magi, di ba lumalapit sila sa Panginoong Hesus, pero si Haring Herodes kumikilos kagad. Na gumagamit pa ng mga na akala nila, kung isipin po natin, kung hindi matalino yung mga pantas, madaling tao, malamang nadaya sila ni Herodes. Nadala sila nun. Kaya mga kapatid, ingat-ingat po tayo mga kapatid, ha? Okay? Kung tayo po ay naka-stain po natin, nadala tayo ng kaaway po natin, okay? Ng mga tao na kapaligid po sa atin, sa Diyos po tayo lumapit. Sa Kanya tayo lumapit. Ano? Huwag sa tao. Sabi po ng Biblia, sumpain ang sinumang nagtitiwala sa kapwa-tao. Okay? Sa Diyos lang po tayo magtitiwala. Isa po di kayang gawin ng Diyos. Ang magsinungaling. Ang tao, maraming beses. Pero ang Diyos po, hindi niya tayo kayang biguin sa kanyang mga pangako at kanyang mga salita. Okay? Ang pangapuntos po natin, to remain calm in seeking the Savior. Yan po ang pangalawang matutunan po natin sa buhay po ng ating tatlong halimbawa pati mga Magi po natin. Yung tatlong matalinong tao. Pangatlo po, the life of the Magi teach us to keep listening to God's instructions and seeking the Savior. Okay? Manatiling nakikinig sa mga tagubilin ng Diyos sa paghahanap ng tagapagligtas. Bakit po? Ba't ko po nasabi yan? Kasi po yung mga Magi po dyan, okay? Kasi isipin po natin, walang ibang nag-uutos sa kanila, wala sila ibang guide, kundi tala lang. Pero on that day, sabi po ang Biblia po, verse 7. Ito po. Nang mapatid to, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga matalinong tao at nagsisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta ron at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy na sa paghahanap. Sila ay pinanguna ng bituin, nakita nila mula sa silangan. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroon ng bata. Okay na? Pagpasok sa bahay nila, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa ito at sinamba ang bata. Verse 12. Diretso matayo sa verse 12. Dito po. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag na bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. So, silang pagpapatuloy po sa kanilang paglalakbay. Okay? Nung ganyan po sa senaryo, sa kwento po natin, nakausap nilang hari, tama po ba? Naglalakbay na sila. At nakita nila ang Panginoon Jesus on that time. Nakapag-alala sila ng precious gift. Jesus Christ. Ano po? Pero bigla lang po sila ay nakatanggap daw po ng babala. Ibig sabihin, pinausap sila ng Panginoon sa pamagitan po ng panaginip na huwag na kayong bumalik kay Herodes. Kasi tiyak na kapag kayo babalik doon, mapapatay si Jesus Christ. So walang kaligtasan. Wala kayo matanggap ng kaligtasan. Kaya ginawa nila, dahil sila po ay nakinig sa tagubilin ng Diyos, nag-iba sila ng daan pauwi.
At dahil sa kanilang ginawa yun, worth it ang kailang pagpapagal. Nagkaroon po sila ng kaligtasan. At hindi lang po sa kanila, kundi sa buong lugar na yan po, sa buong mundo po natin, sa panahon po natin ngayon. Di ba? Kung sabihin po sa atin, sa buhay natin bilang isang Kristyano, sa panahon po natin ngayon, kung tayo po ay kinakausap ng Diyos, na meron po siyang gusto ipagawa sa atin, ng mga plano niya, patungkol po pa sa atin, para sa ikabubuti po natin, nakikinig po ba tayo? O pwedeng nakinig ka, pero after that, pasok dito, labas dito. O sabi ni Pastor, ito ba nakakalungkot? Paano kapag ibang boss ang narinig? So, ibig sabihin, yung pagsunod mo sa Panginoon ay hindi talaga totoo. Kumbaga, hindi ka naka-incline sa Panginoon. Kaya nga tayo bilang sa Kristyano, sabi nga sa Hebreo 3, chapter 3, verse 15, na kapag narinig niyo ang boses ng Panginoon, huwag niyo nang pagmatigasin ang inyong puso. Okay? Kasi ito po ang magdadala sa ating kapahamakan. Kapag binaliwala po natin ang salita ng Panginoon na ipinapating po sa atin. Although, hindi po natin marinig ang audible voice ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pero maraming kapamaraanan kung paano tayo kakausapin ng Panginoon. Okay? Ang Panginoon ginamit ang panaginip para ipabatid sa mga magi na huwag naging bumalik. Sa ating ganun din po. Paano naman sa paanong paraan natin marinig ang salita ng Panginoon? Kung meron siya tinatagawa sa atin, kung anong pagkatawag sa atin, sa pamagitan ano? Salita ng Panginoon, Bible, through prayer, pagkatapos sa mga gawain, worshiping, Sunday service, fellowshipping, sa pag-ipag-usap po natin sa kapwa natin mga Kristyano. Di po natin alam na kinakausap ng patay ng Panginoon sa pamagitan nila, na sila ginagamit na instrumento, patay palalahanan. E paano kung mga ganyan lang? Paano kung sarado ang ating mga tenga? Na meron parang ituturo sa ating Panginoon, na meron parang pinapating para sa atin ng Panginoon, para sa ating ikabubuti. So tayo dahil sa, sabi ko nga dito, lagi isang quote, dapat ang isang Kristyano para isang kabayo, sa may kalesa po. Dahil po yun, yung merong tapao, na dapat, ay sa ganyan po, may harang ang mga mata para hindi po makita ang bawat nakapaligid. Pero hindi ko sinasabi literal, lalagyan natin harang ha. What I mean is, dapat focus po tayo sa Panginoon. Ngayon, kaligtasan po natin, dapat focus po sa kaligtasan po. Para hindi po masayang mga kapatid. Okay? Why is it important to listen to God's voice o God's instructions? Why? Because it will bring us salvation. Ito po ang magdadala sa atin ng kaligtasan, walang iba po. Yung mga pastor, mga tagapagturo, mga instrumento lamang po sila. Para po tayo ay yung salvation na nasa atin po, ay lalo tayong tumibay panghawakan po natin. Pero wag po tayo masyadong nakapokus sa kanila. Ngunit dapat tayo po ay nakapokus lamang sa salita ng Panginoon. Pangalawa, ito po ay nabigay po sa atin ng kagalakan, kasiyahan po. Di ba? Pangatlo, kapayapaan. Isipin mo, huwag tayo makiksalita ng Panginoon. Tama, ay yung sundin natin, salvation, okay, pero yung kapayapaan dahil may isang bagay ka na ano, ay hindi ko kayo ka. So, ating yung Bible study at yung prayer meeting. Maganda yan. At yung overnight. Para sa iyo, para may pag-pray na yung mga kapamilya mo. E dahil naging ano tayo, naging makasalit tayo, yan ipinansin.
Hintayin na po natin ng Panginoon. Diyos na po ang bahala sa atin. Okay. Sabi ko nga sa inyo, sa ating mga kapatid kanina, sabi ko po, napakapahal ko pala. Kasi yung mga Magi nga, on that time, tala lang ang kanilang basihan o kanilang guideline nila. Sa atin, eto na oh. Biblia, dito na. Nasa kanya-kanyang bahay na po natin. May additional Bible study pa. May prayer meeting pa. May fellowship pa. Ano pa? Andiyan pa yung mga e-Bible. Sinusubo na nga. Minsan ayaw pang tanggapin. Nag-retaliate pa. Di ba? Minsan nakagalit pa sa mga preacher. Ano ba? Parang ako yung pinapatama ng preacher na to. Kapag tulong to. So, yan po ang tatlo kong mensahe sa umaga ito po mga kapatid. And I hope and I pray po na may natutunan po tayo sa umaga ito. Sa buhay kong tatlong Magi o mataling tao na sa ating paglingkod, conclusion ko po, the life of Magi, three Magi teach us three important things. Ano po ito? To persevere in seeking the Savior. To remain calm in seeking our Savior. To keep listening to God's instruction in seeking our Savior. It leads us salvation. So yun ang paminsay ko sa umaga ito, and salamat po sa ating mahal na Panginoon. Tayo po tayong lahat at takpan ng mahal na Panginoon po. Hindi po natin yung mga mata bilang pag-respeto po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amang banal at dakil mga pansalhat, kami po ay nagpupuri at pasalamat sa umaga ito, Diyos. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, O Diyos. Salamat sa pagsama na iyong Banal Espiritu, O God, na pinakita po sa amin sa buhay po ng tatlong Magi, O Diyos, kung ano ang pinakamahalaga, O Diyos, upang makamtan po namin ang kaligtasan na ibigay po sa bawat isang Diyos. Na kailangan po namin na magpatuloy, maging matyaga sa paghahanap po saan pong tagapagligtas, walang iba kundi kailangan po Diyos. Hallelujah. At kailangan po namin na maging kalma lang po kami, O Diyos, sa paghahanap ng tagapagligtas po namin, O Diyos. Hallelujah. Na olo kami pa lumalakad pa sa magulong mundong ito na puno po ng tukso. May salamat, O Diyos, dahil nandiyan ka. Andiyan po ang iyong mga salita mo, andiyan mga pangako mo, na ay po panghawakan upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod at makamtan po namin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. At kailangan po namin makinig sa iyong mga salita, sa iyong mga tagubilin na sa pamamagitan nito, Diyos. Hallelujah. Ito lang po ang magindaan po namin upang kayo po ay matagpuan po namin, O Diyos. Upang kami po ay matagpuan mo na walang bahid ng kapintasan, O Diyos, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, O God, sa salita mo na hiyag sa umaga ito, O Diyos. Pagpalain mo ito sa buhay ng bawat isa, na ito po ay tumimo sa iyong puso, sa aming kisipan, na hindi lang po ito na napakinggan, O Diyos, kundi ito po ay magkaroon po ng rehema. Rehema na kung saan na makita po mismo sa pang-araw-araw po ng pamumuhay at makita mismo ang pagbabago sa aming mga buhay, O Diyos. Kapanoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong ginawa sa pong kalagitan. Salamat sa salita mong nahayag sa umagang ito. Sa ilang po ang kataas-taasang papuri, paasa ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi na, Amen. God bless you.